Si Elisa, 26 years old, ay assistant sa isang maliit na tailoring shop sa Maynila. Isang gabi sa fashion event ay muli siyang pinahiya ng dating bully niyang si Vanessa, isang sikat na influencer. Tinawag siyang basura sa fashion world at naging viral ang video. Sa halip na malugmok ay ginamit ni Elisa ang kahihiyan bilang inspirasyon. Nag-aral siya ng fashion designing at sumali sa online contest hanggang sa mapansin ng isang international designer na nag-alok sa kanya ng apprenticeship. Ilang taon ang lumipas ay bumalik siyang matagumpay bilang misteryosong finale designer sa event kung saan muling magtatagpo ang landas nila ni Vanessa. Sa isang masikip na kalsada sa Maynila, sa gilid ng palengke ay matatagpuan ang isang maliit at halos hindi mapansing tailoring shop. Sa loob nito ay habang mainit ang panahon at amoy pawis ang paligid, tahimik na nagtatagpi ng sirang laylayan si Elisa. Suot niya ang paborito niyang lumang blouse na kulay kupas na asul at paldang halos lusaw na sa tagal. Ang buhok niya'y nakaipit lang gamit ang lumang itim na sipit at bahagyang nakatago ang muka sa kanyang makapal na bangs. Grabe! May tao palang ganun pa rin manamit kahit 2025 na! Sabay bulong ni Trina, isa sa mga katrabaho niyang tuso ang dila at mabilis ang mata sa panghusga. Baka hindi lang 2025 ang naiwanan ni Elisa. Baka pati tubig at sabon. Sabay tawa ni Maylin habang kinukulot ang buhok gamit ang lapis. Uy, baka naman allergic lang sa shampoo. Singit ni Jessa sabay turo sa bantang batok ni Elisa na tila may bakas ng pawis at alikabok. Tahimik lang si Elisa. Sanay na siya. Sa tuwing may ganitong usapan ay pinipili niyang manahimik at ituon ang pansin sa pananahi. Sa puso niya'y nasasaktan siya, pero sa utak niya ay kailangan niyang tiisin dahil kailangan niyang magtrabaho. Ang totoo niyan, baka kaya hindi lagi siyang tahimik, baka mapunit ang damit pag binuksan niya ang bibig niya. Sabay kindat ni Trina kay Maylin. Kung makalait kayo, akala niyo kayo ang bidang artista. Ikaw nga Trina, mukha kang sardina sa iksi ng palda mo. Biglang sabat ni Aling Mercy, ang matandang may-ari ng tailoring shop. Tsaka si Elisa, kahit ganyan yan, hindi ko pa nakitang nagnakaw ng tela o lumiban sa trabaho. Kayong tatlo, puro tsismisan lang ang alam. Napayuko si Trina, pero hindi nawalan ng sagot. Aling Mercy, concern lang naman po kami. Iba kasi talagang amoy dito pagtanghali. Baka naman pwedeng hikayatin si Elisa na, magpabango man lang. Napatingin si Elisa sa kanila, hindi dahil sa gusto niyang sumagot, kundi dahil ramdam na ramdam niya ang inis. Hinigpitan niyang pagkakakapit sa sinulid na hawak at pilit na pinipigilan ng luha. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay unti-unti ring nabubuo ang apoy ng galit. Mas mabuti pang amoy pawis kaysa sa amoy paninira. Mahinang sambit ni Elisa habang hindi pa rin lumilingon. At least ang amoy ko, totoo, hindi gawa-gawa. Nagkatinginan ng tatlong babae. Ilang segundo ng katahimikan. Ang taray! Sabay-sabay nilang sabi na may halong pangungutya ni Maylin. Wow! Marunong ka pala siyang magsalita. Ilang taon mo yung inipon, girl? Pero bago pa lumala ang pangaasar ay muling nagsalita si Aling Mercy. Hay nako, pag hindi pa kayo tumigil, ipapasara ko yung bibig niyong parang makina sa ingay. Elisa, anak, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Ikaw lang ang maasahan ko rito. Ngumiti si Elisa, isang tipid, halos di mahalatang ngiti. Pero sa loob-loob niya ay may boses na bumubulong. Isang araw, hindi lang kayo titigil. Kayo mismong mananahimik kapag nakita niyo kung sino talaga ako. Babaeng marunong lumaban. At sa puntong yun, hindi na lang basta pananahi ang ginagawa niya. Tila bawat tahi ay hakbang papunta sa isang panibagong bersyon ng sarili niya. Hindi para patunayan ang sarili sa kanila, kundi para patunayan sa sarili niya na kaya niyang bumangon kahit pa sa ilang ulit siyang nilait at minaliit. Makalipas ang ilang araw ay pareho pa rin ang takbo ng trabaho sa shop. Pareho pa rin ang init ng panahon, ang ingay ng traffic sa labas at ang panlalait ng ilang katrabaho ni Elisa.
Pero ngayong araw ay kakaiba ang aura ni Elisa. Oo, suot pa rin niya ang lumang blouse at palda. Pero mas maayos ang pagkakasuklay ng buhok niya. May kaunting lipstick sa labi at matatag ang bawat hakbang niya. Uy! May lipstick na si Ante! Bulalas ni Jessa sabay turo kay Elisa. May date ka ba, Elisa? O may lamay? Teka, baka bigla nilang mag-ala Cinderella yan. Kaso di glass flipper ang iiwan, kundi amoy pawis. Dagdag ni Trina na tila di pa rin nadadala. Ngunit sa halip na manahimik ay biglang huminto si Elisa sa harap nila. Hawak-hawak niya ang tape measure at ang gunting, pero ang ekspresyon sa mukha niya ay mas matalim kesa sa alinman sa dalawa. Kung gusto niyong ipagpatuloy ang kababawan ninyo at panlalait, sige lang, pero wag niyo akong idamay. Wala akong oras makipag-inggitan sa mga taong puro ganda lang pero kulang sa bait. Napanganga si Jessa. Si Trina ay tila hindi makapaniwala. Excuse me? Inggit? Sa'yo? Ha? Sa ganyan mong ayos? Sabay taas kilay ni Trina. Oo. Sagot ni Elisa. Diretso ang tingin at matatag ang boses. Dahil kahit paulit-ulit niyo akong laitin, nandito pa rin ako. Hindi ako natanggal. Hindi ako sumuko. At lalong hindi ako naging kasing liit ng pagkatao ninyo. Napatingin si Maylin kay Trina. Parang nag-aabang kung magwawala ito. Pero sa halip, si Trina ay tumawa ng pakutsa. Ang yabang mo na ngayon ha? Isang lipstick lang ang puhunan, akala mo kung sino ka na? Baka naman may sponsor ka. Sabihin mo lang kung sino, driver, kargador? At doon ay lumapit pa si Elisa. Alam mo kung bakit ako tahimik dati? Dahil iniisip kong mas okay lang na manahimik kaysa makipagbangayan. Pero hindi ako basahan para yurakan nyo araw-araw. Hindi ako nilikha para apak-apakan. Tumahimik ang paligid. Si Aling Mercy na nakaupo sa gilid ay napatingin sa kanila habang sinisilip ang hawak niyang resibo. Elisa! Tawag ni Aling Mercy. Lumingon si Elisa at kahit tumitibok ang dibdib sa tensyon ay ngumiti siya. Ayos lang po, Aling Mercy. Hindi na po ako kasing hina ng dati. Magaling. Ani Mercy sa katumango. At kayo, kung hindi niyo siya kayang sabayan sa sipag at disiplina, huwag niyong ibaba ang isang taong mas totoo kaysa sa inyong dalawa. Sa inyong tatlo. Umayos kayo't kung ayaw niyong tanggalin ko kayo dito. Tahimik na bumalik sa pag-upo ang mga babae at kunwaring abala sa trabaho. Pero halata ang inis at pagkabigla sa mga mukha nila. Habang si Elisa naman ay tahimik na bumalik sa kanyang makinang panahi. Ngunit sa ngiting bahagyang bumabalot sa kanyang mga labi ay alam niyang unti-unti nang nagbabago ang takbo ng kwento niya. Habang patuloy na umiikot ang makinang panahi ay napansin ni Elisa na todo iwas ang tatlo sa kanya. Ninitian niya ito ng matamis pero may sundot. Oh, bakit ang tahimik niyo? Hindi ba kayo sanay na yung inaapi niyo ay biglang marunong nang sumagot? Napatingin si Trina pero bago pa makasagot ay sumingit si Maylin. Kunwaring cool. Hindi ka lang naman ang magaling dito, no? True! Sabat ni Lorna sabay irap. Aba, akala mo ikaw si Miss Universe dyan? Nagkibit balikat si Elisa habang inaabot ang gunting. Oo nga, no? Kasi kahit hindi ako nanalo sa kahit anong pageant, may corona pa rin akong dala. Corona ng di patinag. Gusto niyong sukatin? Yabang mo talaga? Sambit ni Maylin. Elisa Lind. Pabulong din pero mas malakas para siguradong marinig. Hindi to yabang sis. Confidence to. Try mo minsan. Bagay sa'yo kahit papaano. Napasinghap si Trina. Ha! At least kami hindi umaasa sa paawa effect para mapansin. Paawa? Tumawa si Elisa, kunwaring nagulat. Ay hindi ah. Mas nakakaawa yung 3 buong araw sa trabaho pero mas busy mag-intriga. Mga marites ng panhong to, walang bayad. Napatawat tuloy si Aling Mercy sa gilid habang umiinom ng tubig. Tama na kayo, baka mamaya hindi na kayo makapagtapos dyan. Okay lang po Aling Mercy. Ani Elisa na nakangisi. Hindi naman po ako galit. Gusto ko lang pong i-remind sa kanila na hindi ako ulam na pwedeng pagsaluhan araw-araw. Minsan, marunong din akong kumagat.
Ewan ko sa'yo. Pakiramdam mo ikaw walang palag. Sabi ni Maylene. Hindi ko naman kasalanan kung may pakiramdam ako. At least ako, buhay. Hindi tulad ng Carino na chismisan. Flatline na girl. Pabalang na sagot ni Elisa. Biglang nag-ring ang lumang telepono sa opisina dahilan para maputol ang bangayan. Si Elisa ang sumagot. Hello? Opo, siya po yun. Gusto niyong ipaayos ang barong? Ay nako, sakto po. Sanay po ako sa masiselang tahi. Sanay na rin po ako sa masiselang tao eh. Napalunok si Trina. Feeling mo naman ang galing mo. Hindi na kailangang i-feel. Kita niyo naman, di ba? At least ngayon, may progress. Kayo, still stuck sa same drama? Yung parang teleseryeng walang ending, pero walang nanonood? Ayusin niyo na lamang ang pananahin niyo. Baka magkaroon na kayo ng customer. Nagtawanan ng ibang manggagawa sa paligid. Si Aling Mercy naman ay umiiling na lang pero hindi maitago ang ngiti. Elisa, sabi niya, baka mapikon yan sila ha. Aling Mercy, hindi ko sila gustong mapikon. Ani Elisa, nakakunot ang noo. Gusto ko lang silang matauhan. Tahimik ang grupo habang si Elisa ay bumalik sa makina niya. Pero bago pa tuluyang tumahimik ang paligid ay humarap siya ulit at sinabing, Tsaka next time na gusto niyong manira, siguraduhin yung mas maganda yung output nyo kaysa sa akin. Kasi kung sablay ang gawa, sablay din ang credibility nyo. Alam niyo yan, di ba? Hindi na sumagot ang tatlo. Tumakbo na ang makina at sa bawat tahi ni Elisa ay para may pinapatunayan siya. Hindi lang sa kanila, kundi sa sarili niya. Habang patuloy ang pagtatahi ni Elisa, isang malakas na tunog ng motor ang pumreno sa harap ng pabrika. Napatingin ang lahat. Maya-maya'y bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking matangkad, moreno at may bitbit na eco bag na may logo ng isang sikat na tailoring supplier. Naka-sunglasses pa kahit medyo maulap sa labas. Si Aling Mercy ang unang bumati. Renz, anong dala mo? Yung special na tela po para kay Elisa. Sagot niya sabay kindat sa direksyon ni Elisa. Sabi kasi ni boss, sa kanya muna i-prioritize. Siya raw kasi ang pinakamalinis magtahi. Halos sabay-sabay na napalingon ang tatlong mortal na kaaway ni Elisa. Si Elisa ay hindi na nagulat at ngumiti lang. Ay Renz, salamat Ikaw talaga. Ikaw pa ang pinagdala. Sino pa ba? Favorite client kita, di ba? Tsaka, gusto rin kita makita. Sabi ni Renz sabay abot ng tela. Parang may nahulog na invisible mic sa sahig at lahat ay natahimik. Wow! Bulong ni Maylene. May delivery boy na, may pa-flirt pang kasama. Si Elisa ay narinig yon. Oy, hindi siya delivery boy. Siya ang may-ari ng supplier. Yung tipong nagmamay-ari ng bodega, hindi ng chismis. Napatingin si Renz kay Maylene sabay ngiti. Nice to meet you po ate. Kayo po ba ang miss ng department ng intriga? Napatawa si Elisa. Renz, nakakahiya ka. Sorry naman. Sabay taas ng kamay si Renz. Now na lang ako magpikon. Bakit ka ba kinikilig dyan? Singit ni Trina at halatang naiirita. Baka mamaya ginagamit ka lang yan para makalibre ng tahi. Tumayo si Renz, lumapit kay Elisa at mas lalong bumaba ang tono ng boses niya. Intentional. Libre ang tahi kung para sa taong marunong rumespeto sa sarili. At kay Elisa, hindi lang libre. Pati puso ko, ready ng tahiin. Si Elisa ay natulala sandali bago natawa. Tumigil ka nga dyan. Mamaya hindi na ako makahinga sa kakornihan mo eh. Pero kahit nagtatawanan sila ay kitang-kita ang pamumula ng pisngi ni Elisa at kitang-kita rin ang pagsisimula ng pagsabog ng sama ng loob sa mukha ni Trina, Maylene at Lorna. Aling Mercy! Tawag ni Elisa habang pinipigilan ng tawa. May extra ba ang baso dyan? Baka may 3 tao tayong nauuhaw sa inggit. Tumikim si Aling Mercy at natatawa. Anak, baka naman mapikon sila lalo. Hindi po. Sagot ni Elisa. Nag-a-adjust lang po ako. Dati kasi tahimik lang ako. Ngayon, may kasama na akong maingay. Excuse me hindi ako maingay. Expressive lang. Ganun ang naging buhay ni Elisa kada pasok niya sa shop. Pinapatulan na din niya ang mga ito. 2 linggo ang lumipas. Makulay ang fashion event na ginaganap sa isang malaking mall sa Quezon City.
May mga modelong paruot parito, nagpapalit ng outfit, habang ang mga fashion designer ay abalang-abala sa likod ng stage. Sa isang tabi ay nakayuko si Elisa habang inaayos ang isang punit ng gown ng isa sa mga modelo. Tahimik siya pero determinado. Kita sa mukha niya ang focus kahit napawisan at pagod na. "Elisa, pakibilisan yan!" Utos ng stylist sa kanya. "Tapos, steam mo rin yung susunod na damit." "Opo." Magalang niyang sagot at agad siyang kumilos. Sa gitna ng kanyang abalang mundo ay bigla siyang napalingon nang makarinig ng pamilyar na tawa. Matinis, mayabang at punong-puno ng sariling angas. "Oh my God! Hindi ako nagkakamali!" Anang babae habang papalapit, suot ang mamahaling designer dress at pulang takong. "Elisa? Elisa Lagdameo?" Napalingon ng ibang staff, curious kung sino ang tinatawag. Si Elisa ay tumayo ng dahan-dahan, medyo nagulat pero hindi natakot. Alam niyang hindi niya makakalimutan ang boses na yun. Si Vanessa, ang dating campus queen, dating bully, ngayon ay social media influencer at proud owner ng isang kilalang butik. May hawak siyang phone habang naka-live sa Instagram. "Guys, look at this!" Ani Vanessa habang itinututok ang camera kay Elisa. "Nakakatuwa! Yung dating tambay sa kantin, ngayon ay assistant lang pala sa likod ng stage." Tumawa ang ilang kasama ni Vanessa. Ang iba naman ay pilit na nagkukunwaring busy para lang hindi masangkot. "Vanessa!" Mahinang sagot ni Elisa. "Matagal na rin ah." "Totoo!" Sagot ni Vanessa. "Pero aminin mo, nakakatawa. Dati akala ko tatanda ka na lang sa luma mong palda. Tapos ngayon nasa fashion event ka? Tumulong lang naman, right?" Hindi sumagot si Elisa. Ngumiti siya ng bahagya at pilit na pinapanatili ang respeto kahit sa harap ng panlalait. "Oh, bakit Elisa?" Dagdag ni Vanessa. Nilapitan siya. "Gusto mo maging designer? Ikaw? Ang babaeng hindi marunong magsuklay dati? Hala, baka next time ikaw na mag-open ng show, no? Pero teka, anong brand yan? Basura Couture?" Napatawa si Vanessa at ang kanyang mga tagasunod. Umalingaw-ngaw ang halakhak nila habang si Vanessa ay patuloy na naka-live. Sinisiguradong makikita ng lahat kung paano niya binabastos si Elisa sa harap ng kamera. Ngunit sa halip na umiyak o tumakbo, tumingala si Elisa. Diretsong tumingin sa kamera ni Vanessa. "Hi!" Anya at kalmado ang boses. "Ako nga pala si Elisa Lagdameo. Hindi sikat, hindi kilala, pero marunong rumespeto sa kapwa." Nabitawan ni Vanessa ang kanyang ngiti. "At oo, assistant ako dito. Pero sa bawat tahi, bawat ayos, bawat plancha ng damit, natututo ako. Hindi gaya ng iba, puro branding lang ang alam, puro filter. Pero sa likod ng kamera, basura rin ang asal." Nagbulungan ng mga tao. Ang ilang staff ay napatigil sa ginagawa. Ang iba na may lihim ng ngumiti. Sa unang pagkakataon ay may tumapat kay Vanessa. "Excuse me?" Singhal ni Vanessa. "You don't get to talk to me like that. I own 3 boutiques. I have 12 million followers." "Elisa, okay ka lang?" Tanong ng stylist na dati utos lang ng utos, ngayon ay halatang naaawa sa sitwasyon. "Okay lang ako." Sagot ni Elisa, hindi inaalis ang tingin kay Vanessa. "Mas okay pa nga ako ngayon, kasi hindi ko kailangan tapakan ng ibang tao para lang sabihin nakakaangat ako." "Wala ka pa ring nararating." Sabat muli ni Vanessa, pilit na binawi ang kontrol. "You're still a nobody." "Maybe," sagot ni Elisa. "Pero kung nobody ako at kailangan mong gawing content ang buhay ko para magmukha kang somebody, baka ikaw ang mas kaawa-awa sa ating dalawa." Biglang natahimik ang paligid. Maging ang staff na abalang-abala sa pag-aayos ng stage ay napatingin sa kanila. "Alam mo, Vanessa," dagdag ni Elisa habang inaayos ang tahi ng tela, "hindi ko obligasyong i-prove ang worth ko sa'yo. Hindi mo rin kayang husgahan ang pangarap ko, lalo't hindi mo alam kung ilang gabi akong gising para lang matuto at mabuhay." Nagpipigil na ng inis si Vanessa. Halatang hindi siya sanay na nagsasagot ng ganito. Nakataas ang kilay, hawak pa rin ang phone habang naka-live. "Excuse me?"
Sambit ni Vanessa. Huwag kang feeling strong. Hindi ka bita dito, girl. Hindi porket tumahi ka lang ng 10 gown, fashion icon ka na. Uy, 10 at kalahati na yun ah. Sabat ni Elisa. Seryosong tinatansya ang tela sa mannequin. Yung kalahati, sinimulan ko nung isang araw. Tapos ko na din bukas, promise. Progress is a progress. May staff sa likod na napatawa. Tinakpan pa ang bibig para hindi mahalata. Kung ako sa'yo, mag-vlog ka na lang ulit ng haul mo ng fake designer bags. Dagdag na Elisa, nakangiti. At least yung tela ko, totoo. Hindi katulad ng LV mong mukhang may typo sa logo. Excuse me? This is authentic. Authentic Louis Vuitton? Sabat ng isa pang designer sa tabi. Kita ko sa DVN kahapon, 3-4-500 yan. Napakagatlabi si Vanessa pero hindi siya patatalo. Wala kayong karapatang i-bash ako. I have so many millions followers. I'm someone. While you're just some girl in the background. Wow. Sabay taas ng kilay ni Elisa. Background? At least ako may ginagawa. Ikaw, nandito lang para manglait? Tapos mag-selfie sa ring light ng iba? Biglang lumapit ang event coordinator. Isang matangkad na babae na naka-headset at may hawak na clipboard. Halatang stress na. Miss Vanessa, kalmadong sabi nito. Kailangan po naming ipakiusap na umalis muna kayo sa backstage. Nakaka-distract na po kayo sa staff. What? Ako pang ine-expel nyo? Akong influencer dito. Sigaw ni Vanessa at halos maiyak sa inis. Hindi po namin kailangan ng influencer na nambabastos ng tao habang naka-live. Matigas na sagot ng coordinator. We value respect more than reach. May isa pang intern na mahina ang tawa pero narinig pa rin ni Vanessa. Napahiya ito. Dahan-dahang pinatay ang live habang umiiwas ng tingin. Sa huling sulyap niya kay Elisa ay hindi na nagalit ang kita niya, kundi isang klase ng tapang na hindi kayang tabunan ng followers o branded na damit. Habang umaalis si Vanessa ay bumalik si Elisa sa kanyang ginagawa pero ramdam niya ang adrenaline sa katawan. Parang nanalo siya sa boxing match. Lods! Sabay tapik ng intern sa likod niya. Ang angas mo ron ah! Elisa 1! Influencer 0! Sabat naman ng isa at napangiti na lang siya. Sa puso niya iramdam niya ang malakas na tibok ng tagumpay. Dahil sa wakas ay hindi na siya ang tahimik na pinagtatawanan. Siya na ang babaeng marunong manindigan, marunong lumaban. At kahit pa ilang Vanessa pa ang dumaan, ay isa lang ang sigurado. Hindi siya basura sa fashion world. Siya ang magiging dahilan kung bakit ito ay mas magiging totoo. Ngunit ang kasunod na araw ay ibang laban na naman. Elisa! Sigaw ng landlady niya sa labas ng apartment. Bayad sa kuryente, please! Coming po! Sigaw niya habang nilalagay sa backpack ang mga sketch at sinabayan ng mahinang buntong hininga. Umalis siya sa trabaho. Nung unay ayaw pa ni Aling Mercy pero walang magagawa at sinuportahan na lamang si Elisa na naghanap ng part-time jobs na bagay sa kanyang skills bilang designer. Nag-deliver ng costume sa mga theater groups, nagtrabaho bilang stylist sa indie shoots. At minsan pa nga'y nagbebenta ng eco bag sa bangketa na siya rin ang nagdesenyo. At kahit pawisan, pagod at minsan na lang kumain sa tamang oras ay buo ang loob niya. Kasi alam niya na mas mahalaga ang respeto kesa sa likes. At minsan ang tunay na glow up ay hindi nasusukat sa filler or sa filter, kundi sa kung paano ka bumangon matapos kang apakan. Ngunit gano'n na lamang ang gulat ni Elisa at labis siyang nasaktan nang malamang naging viral ang video ng pangahamak sa kanya. Paulit-ulit niyang naririnig sa background ng bawat repost ang mapanirang boses ni Vanessa. You're just some girl in the background! Masakit, lalo na kapag binabasa niya ang mga comments. Grabe yung Vanessa na yun, lakas manglait! Sino kaya yung babae na tinawag na nobody? Ang lakas ng comeback niya. Team Elisa all the way! Deserve ng Elisa na yan. Bakit kasi si Miss Vanessa pa ang kinalaban niya? Naku, wala man lang talagang ipagmamalaking Elisa na yan. At kahit pa karamihan sa netizens ay kakampi niya, hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Dahil kahit gaano pa katapang sa harap niya, kapag mag-isa ka na ay doon dumadapo lahat ng duda at takot.
Pero imbis na malugmok, ay ginamit niya ang kahihiyan bilang inspirasyon upang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng part-time jobs. Doble ang sipag at kayod na kanyang ginagawa. Unti-unti siyang bumabangon at tinutupad ang unang pangarap niyang maging kilalang designer. Miss, hindi ko akalaing gaganda ako bilang talking chair sa play na to. Biro ng isang aktor habang suot ang funky brown costume na may armrest. Ganda ka nga kahit hindi upuan. Balik biro ni Elisa sabay tawa. Pero thank you, pinagpuyatan ko yung foam na yan. Sumunod ay nag-freelance siya bilang stylist sa indie shoots. Miss Elisa, okay lang po ba kahit ukay ang damit ko? Tanong ng isang model habang nakaupo sa bangketa. Hoy, huwag mong mamaliitin ang ukay sagot ni Elisa. Sa kamay ng tamang stylist, kahit basahan, pwedeng maging runway look. At minsan ay nagbebenta siya ng mga eco bag sa bangketa na siya mismo ang nagdisenyo. Miss, may discount po ba ang 3 bibiling ko? Tanong ng isang nanay. May libre po akong mini pouch kapag nagpa-picture kayo kasama yung tarpaulin ko. Sagot ni Elisa sabay turo sa banner niyang may quote. Design is not just what it looks like, it's how it tells your story. Habang patuloy siyang lumalaban sa bawat araw, alam niyang hindi lang basta tela ang hinahabi niya, kundi ang panibagong anyo ng kanyang buhay. At sa bawat tahi, bawat sinulid, at bawat halakhak sa gitna ng kahirapan, ay mas lalong tumitibay ang pangarap niyang makilala, hindi dahil sa viral video, kundi sa totoong galing. Sa isang online design contest na sinalihan ni Elisa ay gamit lamang ang lumang laptop ng pinsan niya at borrowed wifi mula sa kapitbahay, ay hindi niya inaasahan ang mangyayari. Wala namang wawala. Bulong niya sa sarili habang ina-upload ang kanyang entry. Isang avant-garde gown na gawa sa recycled materials. Mga lumang kurtina, lumang series at net ng sibuyas. Pinamagatan niya itong basura ko, rampa ko. Ilang linggo ang lumipas habang abala siya sa pagtatahi ng costume para sa isang dance recital. May dumating na email na nagpahinto sa makina ng kanyang patahian. Congratulations, Elisa! You caught our eye! Fake to. Bulong niya habang kumakabog ang dibdib. Pero nang buksan niya ang email at makita ang signature ng isang kilalang international designer ni si Matteo Grimaldi, halos mabitawan niya ang tela. Your design is raw, fearless, and tells a story. I want you to apprentice in my atelier in Milan. All expenses paid. Let's bring your voice to the runway. Halos hindi siya makapaniwala. Pinabasa pa niya sa tindera ng kanto at tricycle driver kung totoo ba ang nakasulat. Tinanggap ni Elisa ang oportunidad na may kasamang iyakan, yakapan at sandamakmak na pansit kanton bilang espedida. Sa maliit nilang tahanan sa Quezon City ay nagmistulang mini fiesta ang huling gabi niya. May banner pa na sa pader na Goodbye Elisa kahit ballpen lang ang ginamit ni Bunso para isulat. Ate, wag mong kalimutan yung sinampalukang manok sabi ni Kurt, bunso niyang kapatid habang nakayakap sa kanya. Hindi ko naman pwedeng isama sa luggage yun. Natatawang sabi ni Elisa habang itinuturo ang kalderetang nasa mesa. Baka paglapag ko sa Italy, may sabaw na sa maleta ko. Tumawa ang lahat, pati si Lola Nela at kahit pilit. Aba, hindi sabaw ang ipapabaon ko sa'yo. Sagot ni Lola habang may inaayos sa gilid ng maleta. Ito bote ng white flower, 2 Vicks at... Lola, seryoso ka ba? Ano to, Santo Niño? Tawa ulit ni Elisa. Oo, para pag malamig doon maalala mong may nagdarasal para sa'yo dito. Tahimik na lumapit si Kurt, hawak ang maliit na papel. Ate, ginawa ko to para sa'yo. Inabot niya ang drawing. May eroplano at pusong may good luck ate, I love you. Baby, lumuhod si Elisa at niyakap ang kapatid. Salamat ang cute nito. Promise, uuwi ka sa Pasko I promise. Sagot ni Elisa. Kahit anong mangyari, uuwi ako. Huwag mong kalimutang kumain Sabat ni Lola at magsuot ng makapal na jacket. Opo Lola,
Lahat ng bilin niyo ay susundin ko. Huwag mo na rin akong i-text na kahit madaling araw. Huwag mo nang ipakita na umiiyak ko ron. Matanda na ako. Ayoko na mag-alala. Elisa, Tinig ni Lian na mahina. mamimiss kita. Mamaya ang tawanan ay napalitan ng katahimikan. Isa-isang yumakap kay Elisa. Aalis na ako. Mahina niyang sabi, hawak ang maletang puno ng hindi lamang gamit kundi dasal, pagmamahal at mga luhang hindi kayang pigilan. Kinabukasan sa airport, halos di siya makakain ng baon niyang lumpiang toge dahil sa kaba. Hindi dahil sa flight, kundi sa panibagong buhay na kakaharapin niya. Pagdating sa Italy, culture shock agad. Ang mga tao ay mukhang laging nagmamadali, yung tipong kahit naka-Gucci ay parang wala pa ring pahinga. At si Elisa, suot ang paborito niyang denim jacket na may tawid na patch na tatak Pilipinas, ay pilit na lumalaban sa lamig. Unang araw niya sa atelier ni Matteo Grimaldi, isang sikat na Italian designer. Halos mapatigil siya sa pintuan. Lahat ng empleyado, naka-all black, may hawak na tablet at parang hindi marunong umiti. Excuse me. Mahina niyang bati. I'm Elisa Lagdameo, the new apprentice. Isang babae ang tumingin mula ulo hanggang paa. The Filipina. Sabi nito na parang diagnosis. Room 3, Mateo's waiting. Pagpasok niya ay nakita niya si Mateo na nakaupo. Seryoso, hawak ang isang sketchpad. You're Elisa? Tanong nito habang nakataas ang kilay. Yes, sir. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, ngumiti ito. Show me your work. Agad niyang inilabas ang kanyang sketchbook. Ang cover nito ay may sticker pa ng "You are enough." Tahimik lang si Mateo habang binubuklat ito. Ilang minuto ang lumipas bago siya nagsalita. Grabe ka. Anya at nakangiti. Pinay ka pala pero ang tahi mo. Pang Versace. Napatawa si Elisa pero tinakpan ng bibig. Wow, salamat po. Pero mas okay po siguro kung ako na lang si Elisa. Mahirap pong maging clone. Perfect answer. Sabi ni Mateo. Let's not try to be anyone else. Let's make you the first Elisa Lagdameo. At doon ay nagsimula ang tunay niyang training. Mahirap, minsan masaya, minsan ay gusto niyang umuwi. Nahirapan siyang mag-adjust sa klima. Sadyang hindi siya sanay sa lamig na parang ginawang yelo ang baga niya. Ang Italian accent, lalo na. Minsan ay hindi siya sigurado kung hinihingi sa kanya ang tela o tinatanong kung gusto niyang magkape. Cappuccino or espresso? Tanong sa kanya minsan ng isang client. Spaghetti? Sagot niya sabay ngiti, pero araw-araw siyang bumabangon. Natutong kumain ng lasagna kahit laging sunog ang gilid. Tinanggap ang mga pagkakamali, bumili ng pocket dictionary. At higit sa lahat ay tiniis ang mga tingin ng ibang assistant na parang hindi siya bagay sa mundo nila. Pero sa tuwing nalulungkot siya ay binabalikan niya mga alaala ng sarili niya noon. Yung tinawag siyang nobody ni Vanessa sa likod ng stage. Dati nga pinagtitripan lang ako sa backstage. Ngayon nasa harap na ako ng fashion empire. Lumipas sa mga taon, mula sa simpleng gown na gawa sa lumang kurtina, ngayon ay gumagamit na siya ng fabric mula sa Paris, India at Morocco. Mula sa bangketa ng Maynila ay naglakad ang mga gawa niya sa runway ng Paris Fashion Week. At sa bawat liko ng tela, bawat tahi ng damit, naroon ang puso ng isang babaeng hindi sumusuko. Naging kilala siya sa ibang bansa bilang E. de la Peña, isang sikat na designer ng modern Filipina couture. Marami ang nagtaka kung bakit hindi niya ginamit ang apelyidong Lagdameo. Pero para sa kanya, si Elisa Lagdameo ay ang batang minsang pinagtawanan. Si E. de la Peña ay ang babaeng tumahi ng sarili niyang kapalaran. Why de la Peña? Tanong ng isang French reporter minsan. Elisa smiled. It's my mom's maiden name. She passed away when I was 16 and she was the first one who told me na, Anak, kahit sa palengke ka lang bumili ng tela, basta buo ang loob mo, maganda yan. Filipino strength? Sabi ng reporter. Yes.
Sagot ni Elisa. And fabric stitched with fire. Hindi niya kailangan ng milyon-milyong followers. Hindi niya kailangan ng flashy drama. Dahil ngayon ay tumatayo siya hindi lang bilang isang babae, kundi bilang simbolo ng pagbangon. Sa bawat damit na dinidisenyo niya ay may kwento, at sa bawat kwento ay naroon ang tinig ng isang Pilipinang minsang tinawag na nobody. Pero ngayon, siya na ang dahilan kung bakit mas totoo ang mundo ng fashion. At kahit ilang Vanessa pa ang dumaan, ay isa lang ang sigurado. Hindi siya kailanman magiging background character. Siya ang main event. Bumalik si Elisa sa Pilipinas, hindi lang para magpahinga, kundi para ilunsad ang sarili niyang clothing line. De La Peña, isang pangalan na sumasalamin sa kanyang pinagdaanan. Damit na hinabi mula sa apoy at pagpupursigi. Sa isang tahimik na barangay sa Laguna, huminto ang itim na SUV sa tapat ng luma nilang bahay. Bumaba si Elisa suot ang simpleng beach neb dress mula sa sariling koleksyon. Walang makeup. Bitbit lang ang isang bouquet ng bulaklak at isang maliit na kahon. "Lola?" Sigaw niya habang binubuksan ang gate. Maya-maya lang ay lumabas si Lola Nena at nakasombrero ng abaka at may hawak na tabo. "Elisa!" Napalakas ang boses ng matanda at tuwang-tuwa. Lumapit si Elisa at mahigpit na niyakap ang matanda. "Lola, nandito ako. Hindi sa Zoom lang. Totoo na to." Habang nagkukwentuhan sila sa sala ay may humabol na tinig mula sa itaas. "Ate!" Sigaw ni Kurt, ang bunso nilang kapatid na ngayon nasa senior high. Mabilis itong bumba at agad na niyakap ang ate niyang matagal na niyang hindi nakita. "Ang tangkad mo na!" Sabi ni Elisa, sabay batok ng mahina sa kapatid. "Huwag mo lang ako lalampasan ha!" Kakaya naman sa Paris Fashion Week model, ate. Biro ni Kurt. Sikat ka na, ate. Ngumiti si Elisa. "Kahit saan ako dali ng mundo, kayo pa rin ang uuwian ko." Kinuha niya ang maliit na kahon at inabot kay Lola. Pagbukas nito ay nakita ng matanda ang ilang piraso ng tela, pinya fabric na hinabi ng mga lokal na artisan sa Aklan at ginawang handkerchief na may burdang pangalan ng Nena de la Peña. "Isa kasi inspirasyon ng brand na to, Lola." Bulong ni Elisa. "Hindi lang to negosyo. Gusto ko magsimula ng movement, yung ipinagmamalaki ang gawang Pilipino, ang kwento natin, at ang mga taong gaya nyo na nagturo sa akin ng tiyaga." Naiyak si Lola habang hinahaplos ang panyo. Si Kurt naman ay tahimik lang, pero bakas sa muka ang respeto at paghanga sa ate niya. "Lunch ng brand mo bukas, di ba?" Tanong ni Kurt. "Pwede ba kaming sumama?" "Siyempre," sagot ni Elisa. "Hindi ko sisimulan yon nang wala kayo." At sa gabing yon, habang kumakain sila ng lutong bahay na adobo at sinigang, ay walang cellphone, walang press, walang flash. Si Elisa ay hindi ang E. de la Peña ng fashion world, kundi si Ate Elisa at ang ate ni Kurt, ang apo ni Lola Nena, ang batang minsang nangangarap habang nagtatahi sa ilalim ng dasera. Bukas ay siya'y magiging isang icon, pero ngayong gabi ay siya'y isang anak na bumalik sa tahanan. Kinabukasan ng umaga ay habang ang buong syudad ay abala sa traffic at ingay, sa bahay ni Lola Lena, sa isang simpleng buhay, pero ramdam ang saya. "Lola, dito po kayo," sabi ni Elisa habang inilalatag ang tela sa mesa sa labas ng bahay. "Gagawa tayo ng special handkerchiefs na ipapamigay sa launching bukas. Handmade lahat." "Naku anak, matagal na akong di nagborda." Natatawang sagot ni Lola Nena pero kinuha pa rin ang karayom at sinulid. "Ako din," sabat ni Kurt. "Pero marunong ako magtayo ng butones. Pwede na yan." Nagkatinginan silang tatlo at sabay-sabay na natawa. Doon sa maliit na mesa, sa ilalim ng puno ng mangga at nagsimula silang magtulungan. Si Elisa ang taga-gunting ng tela, si Lola Nena ang taga-disenyo ng simpleng burda, bulaklak, bituin at mga titik na DP. Si Kurt naman ang naglalagay ng ribbon tag. "Para nung bata tayo, no?" sabi ni Elisa. "Naalala niyo yung project ko na tinulungan niyong buuin gamit lang ang retaso?" "Ah, yung sinabit mo sa science fair kahit wala namang kinalaman sa science." Natatawang tanong ni Kurt. "Hey, art is science of soul." Depensa ni Elisa
habang hinahagisan si Kurt ng piraso ng tela. Kung ganyan palagi, no? Bulong ni Kurt. Tahimik, masaya, kasama ka. Napatingin si Elisa sa kapatid. I know. Sorry kung hindi ako madalas umuwi. Okay lang, naiintindihan ko. Pero sana kahit minsan, yung mga simpleng araw lang, gaya nito, uulitin natin. Ngumiti si Elisa at hinawakan ng kamay ni Kurt. Promise, hindi na lang puro runway. May time na rin ako para sa tunay na buhay. Habang tumatawa si Lola ay siningit niya. Basta, pag ako'y kinuha na ni Lord, siguraduhin mong may De La Peña akong suot sa kabaong ha. Lola! Sabay-sabay nilang sigaw pero nauwi rin sa tawanan. Gabi na nang matapos ang huling panyo. 30 lahat. 30 handkerchief na may laman ng 3 puso. Ng isang lola, ng isang kapatid, at ng isang babaeng bumalik, hindi lang para maglugsan ng brand, kundi para alalahanin kung saan siya nagsimula. Sa gabing yon ay natulog si Elisa sa mismong kwarto niya nung bata pa siya. May electric fan, lumang kortina at mga drawing niya sa dingding. Walang mamahaling ilaw pero naroon ang pinakamahalagang liwanag, ang init ng tahanan. At kasabay ng pagbabalik ay ang imbitasyon para sa isang pinakamalaking fashion event sa bansa. Ang Filipina, reimagined. Lahat ng kilalang designer ay naroon. Isa na roon si Vanessa Rivera, na ngayon may sariling brand at itinuturing pa ring reyna ng local fashion scene. Pero hindi alam ni Vanessa na ang misteryosong finale designer ng gabi ay si Elisa mismo. Do we know who the last lot is for? Tanong ni Vanessa habang nag-aayos sa backstage. I heard it's someone international. Anonymous daw, sagot ng assistant. Pero ang sabi, Filipina, big time. Vanessa smirk. Let's see if she can match my showstopper. Dumating ang oras ng finale. Nagdim ang light. Tumahimik ang audience. Unang lumabas ang model, nakasuot ng makabagong Filipiniana na may telang pinya mula sa aklan. Hinulmang parang modernong armor. Sumunod ang iba pa. Lahat ay may disenyong kakaiba. Pagsasanib ng kultura at kontemporaryo. Bawat tahi ay may sinasabi. May isa pang gown na may detalye ng hablon at organza. Kulay perlas na tila alaala ng karagatan. Nagbulungan ng mga tao. Who designed this? It's breathtaking. So elegant, so bold. At nang maglakad na si Elisa sa dulo ng runway, naka-all black, hawak ang kamay ng huling model. Napataas ang kilay ng ilang fashion editor. Isa-isa silang napatayo sabay nagpalakpakan. Ladies and gentlemen, ani ng host, the finale designer of tonight's event, Miss Elisa De La Peña. Napatigil si Vanessa, namutla. Elisa? Bulong niya at gulat na gulat. Nagkatinginan sila. Matagal, tahimik pero punong-puno ng kwento ang mga mata. Sa media area, isa sa mga reporter ang agad na lumapit kay Elisa matapos ang show. Miss De La Peña, you blew everyone away. What inspired this collection? Elisa smiled. Home, pain, and every moment someone said that I couldn't make it. Do you have any message to young designers out there? Tumango siya, saka tumingin sa camera. Let your scars shape your style and never let anyone tell you that you're just a background character. Because maybe one day, you'll be the finale. Sa gilid ng stage ay tahimik lang si Vanessa at hindi makapaniwala. Habang abala ang lahat sa pagbati at media coverage ay unti-unti siyang naiwan sa sulok. Hindi na siya ang sinisikatan ng spotlight. At sa gabing yun ay malinaw ang naging mensahe. Ang dating pinagtatawanan, siya na ngayon ang pinapalakpakan. At wala nang mas mainit pa sa pangalan ni Elisa De La Peña. Umakot ng papuri ang koleksyon ni Elisa mula sa press, critics at mismo mga fashion icons na minsang nagdududa sa kanya. The blend of heritage and modernity. Genius. She didn't just design clothes, she told a story. I haven't seen anything this powerful since the Your News look. But tonight, patuloy niya, I dedicate this show to every young Filipinas who ever been told that she's too much or not enough. You're not just the background characters, you're the story.
Mas lalong lumakas ang palakpakan. May mga tumutulo ang luha, hindi lang dahil sa ganda ng collection, kundi dahil sa mensaheng dala nito. Sa audience ay napayuko si Vanessa. Hindi makatingin, hindi makagalaw. Sa unang pagkakataon ay siya ang napahiya, hindi dahil sa siniraan siya, kundi dahil sa dating pinagtawanan, ngayon ay pinapalakpakan ng buong mundo. Lumapit si Mateo, ang mentor ni Elisa at pabulong na sinabi na, "And to think, tinawag ka nilang spaghetti girl noon." Ngumiti si Elisa at sumagot, "Now they're eating their words." At sa gabing yun, sa harap ng mga ilaw, ng lente at palakpakan, si Elisa ang bituin at si Vanessa, isa na lang siyang anino sa kwento ng babaeng minsang tinawag na nobody. Matapos ang show, habang abala si Elisa sa pag-aasikaso sa mga guests at press, biglang lumapit si Vanessa mula sa gilid ng stage. Bit-bit ang ngiting pilit at may hawak na basong champagne. Tila nais pumasok muli sa buhay ni Elisa na parang walang nangyari. "Elisa!" sabi ni Vanessa, may kunwaring lambing sa boses. "Wow, that was incredible. I mean, grabe. I didn't expect that from you." Ngumiti si Elisa, banayad at magalang. "Thanks." Nagpatuloy si Vanessa, pilit na nagmamagandang loob. "Alam mo, hindi ko in-expect na ikaw pala yung Ida La Peña. You really made it, huh? Maybe we could start fresh? Catch up, I mean, we were classmates, right? Water under the bridge?" Naglahad siya ng kamay, tila inaanyayahan si Elisa na makipagkaibigan muli. Ngunit si Elisa ay nanatiling kalmado, hindi inabot ang kamay. "Vanessa," malumanay ngunit matatagang tono ni Elisa. "Hindi ko kailangang ipahiya ka sa harap ng lahat." Nagkibit balikat si Vanessa at pilit na tumatawa. "Come on, drama lang yun noon. That was years ago. Bata pa tayo." Ngunit mariing tumingin si Elisa sa kanya. "Pero yung pang-aapak sa pangarap ng iba, hindi biro yun." Napaurong si Vanessa ng bahagya. Hindi siya sanay na pinagsasabihan. "Elisa, I just want to move on," sabi niya at halos pabulong. Tumango si Elisa. "Then move on, Vanessa. Pero wag mong isipin na kailangan ko ang pakikipagkaibigan mo para ma-validate ang tagumpay ko." Tahimik ang paligid. Ilang photographers ang nagbawas ng kuha. Ramdam ang tensyon. "Pinahiya mo ang sarili mo. Hindi dahil natalo ka, kundi dahil hindi mo naisip na ang minamaliit mo dati ang magiging dahilan ng standing ovation ngayon." Hindi na nakasagot si Vanessa. Nakatayo lang siya roon at hindi makakilos. Sa mga mata ni Elisa ay wala ng galit, wala ring takot. Tanging kapayapaan ng isang babaeng alam ang halaga niya. "Elisa!" Mahina at halos marinig ang tawag ni Vanessa. Ngunit si Elisa ay tumalikod na, lumapit sa kanyang team at muling umiti. Hindi bilang patunay sa iba, kundi dahil alam niya, hindi siya kailanman naging nobody. At wala siyang kailangang balikan, lalo na yung mga taong hindi naniwala sa kanya. Habang ang lahat ng tao sa paligid ay patuloy na abala sa mga huling detalye ng show, isang malakas na sigaw ng mga tagahanga ang narinig mula sa likod ng stage. Elisa, na fresh pa mula sa kanyang pagtatanghal, ay nagtangkang magtago ng kahit kaunti sa likod ng curtains upang magpahinga at maghilo sa kanyang sarili. Ngunit bago pa siya makahanap ng isang tahimik na sulok, narinig niyang lumapit ang mga pamilyar na mga hakbang. Mabilis niyang nilingon ang direksyon at doon ay nakita niya si Rage, ang kanyang boyfriend, ang lalaking walang sawang sumusuporta sa kanya. Siya ay may hawak na kamera at isang maluwag na ngiti sa kanyang muka. "Mahal, grabe, ibang klase ka talaga." Sambit ni Rage na halos hindi na matanggal ang mga mata mula sa kanya. "Hindi ko kayang i-describe paano ka kung gaano kaganda ang performance mo. Para ako naluluha sa'yo. I'm so proud of you. Para kang superstar." Ngumiti si Elisa, ngunit tila napansin niyang may kaunting kaba sa kanyang mga mata. "Salamat, Rage." Sagot niya ng mahinahon. "Sana okay na yung shots ko kanina. Medyo marami ng tao sa paligid eh." Hindi na nakatiis si Rage at nilapitan siya. Lumuhod sa harap niya para habang hawak ang kamera. "Alam mo, di ko kaya mag-focus sa mga shots nang hindi ko nakikita yung beauty mo. Lagi kang kumikinang, Elisa."
Ipinanganak ka para mag-shine. Natouch si Elisa sa mga sinabi ni Rage at dama niyang pagkahulog ng mga pader sa kanyang puso. Hindi ko naman inisip na ganito yung mangyayari. Wika niya na parang nanlulumo sa sariling iniisip. Lagi kong iniisip na hindi ko kaya magtagumpay. Pero heto ako. Hinawakan ni Rage ang kanyang kamay at nilapit sa kanyang muka. At ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakamagaling. Anya, ang mga mata niya ay naglalaman ng init at pagmamahal. Hindi mo ba nakikita? Ang lahat ng effort, lahat ng pagsubok mo, ngayon ay nasuklian na. At nandyan ang mga tagumpay mo. Hindi ko alam. Sagot ni Elisa nang may malalim na emosyon habang nagsisimula ang mata niyang namamasa. Minsan, pakiramdam ko hindi ko deserve to. Baka magbalik ako sa dating Elisa na walang kaya at walang patutunguhan. Nagkausap sila ng seryoso at ramdam ni Rage ang hirap na ipinaglalaban ni Elisa. Hinawakan niya ang kamay ni Elisa at hinagka ng mga ito. Hindi mo ba alam na ikaw na mismo ang nagdala sa sarili mo dito? Hindi mo kailangang maging perfect para maging worthy ng lahat ng tagumpay mo. Ako'y magiging katuwang mo sa bawat hakbang, Elisa. Nagkatinginan sila. Ang tahimik na ngumiti si Elisa para bang niyayakap na rin ang mga salitang sinabi ni Rage. Salamat, Rage. Kung hindi kita nakilala, baka wala akong lakas na ipagpatuloy to. Nakangiti si Rage at inalis ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Elisa na naglalakbay sa hangin. Hindi ko na kayang ma-imagine ang buhay ko nang wala ka. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Pero sigurado akong ikaw ang pinakamagandang parte ng lahat ng ito. Si Elisa ay ngumiti at sumandal sa balikat ni Rage. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa dibdib nito. Sana hindi magbago ang lahat ng to. Sana palagi kang nandyan sa tabi ko. Sana nga. Sabi ni Rage habang tinatapik ang likod ni Elisa ng magaan. Pero magtiwala ka. Hindi ako aalis. Hindi ako magbabago. Ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi matitinag. Tahimik silang nagtagal sa ganoong posisyon. Ang bawat sandali ay tila pagninilay sa kanilang pinagmulan at kung gaano kalayo ang kanilang narating. Pagkatapos ng ilang sandali, pinalakas nila ang kanilang loob at naglakad patungo sa press area kung saan naghihintay ang mga reporters at photographers. Nang makaharap na ni Elisa ang mga cameras ay nakaramdam siya ng bumalik sa kanyang kaba. Ngunit naroon pa rin ang mahigpit na hawak ni Rage sa kanyang kamay. Habang nagsisimula ang interview ay nagsalita ang isang reporter. Elisa, maraming taong humahanga sa'yo. Anong pinaka-importante mong aral na natutunan sa buong journey mo? Si Elisa ay tumingin sa mga mata ng reporter at pagkatapos ng ilang sandali ay ngumiti siya at sumagot. Ang pinaka-importante kong natutunan sa lahat ng ito ay hindi lang ang pagkakaroon ng tagumpay. Bawat tagumpay ay may kasamang sakripisyo. Bawat pagkatalo, nagiging pagkakataon para bumangon at magsimula muli. Napansin ni Rage ang sinseridad sa mga mata ni Elisa habang siya'y nagsasalita. Hindi ko inaasahan na magbabago ang buhay ko ng ganito. Dagdag pa ni Elisa. Pero nahanap ko ang lakas sa mga tao na sumusuporta sa akin, lalo na kay Rage, sa boyfriend ko. Habang nagsasalita si Elisa ay hindi na kayang itago ni Rage ang ngiti sa kanyang muka. Alam niyang may isang bagay na nagsimula silang buuin at hindi ito matitinag. Alam niyang hindi lamang siya ang nagmamahal sa kanya, kundi si Elise mismo ang natutunan ding mahalin ang sarili. Kung wala si Rage, wala siguro akong lakas na magpatuloy. Dagdag pa ni Elisa. Hindi lang siya isang kasama sa bawat hakbang ko. Siya ang naging gabay ko sa tuwing ako'y nawawala sa sarili ko. Nagkaroon ng kaunting katahimikan at si Rage ay nakatingin kay Elisa ng buong pagmamahal. Hindi na kailangan ng mga salita sapagkat ang mga mata nila ay nagsasalita para sa kanila. Rage, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng lakas ng matagumpay. At higit sa lahat, salamat sa pagiging bahagi ng buhay ko. Mahal na mahal kita. Sambit ni Elisa at hinawakan ni Rage ang kanyang kamay. Kinuha ang mikropono at tiningnan si Elisa. Wala akong ibang hiniling, kundi ang maging katuwang ni Elisa sa lahat ng tagumpay at laban na daraanan pa namin. Sinabi ni Rage. Walang sino man na makakapagpabago sa relasyon namin. Nais ko ding magpasalamat sa aking mentor na si Sir Mateo. Salamat po sa lahat ng tulong at aral na itinuro niyo sa akin. Sa aking kapatid na si Kurt at sa aking lola. Maraming salamat po sa suporta at gabay ninyo sa akin.
Matapos ang mahabang araw ng interviews at photoshoots, nagdesisyon si Rage na dalhin si Elisa sa isang tahimik na lugar sa resort kung saan makakapagpahinga sila ng magkasama. Pumili siya ng isang maliit na kubo sa gilid ng beach, malayo sa ingay ng mga tao at sa mga camera flashes. Gusto niyang maranasan nilang magkasama ang isang simpleng gabi. Wala ng pressure at hindi kailangan mag-perform. Pagpasok nila sa kubo ay tanging ang tunog ng alon sa dagat at ang mahihinang hangin ang maririnig. Mga ilaw na dim lang at may ilang kandila sa paligid na naglalabas ng malambot na liwanag. Pumili sila ng lugar sa harap ng isang maliit na mesa kung saan ay may mga prutas at inumin na nakahanda. Pagkaupo ni Rage ay hinawakan niya ang kamay ni Elisa. Ang mga kamay niya ay naglalaman ng pagmamahal at hangarin na magtatagal sila sa isang simpleng sandali ng kapayapaan. Alam mo mahal, Sabi ni Rage habang nililingon siya. hindi ko akalain na darating tayo sa ganitong punto. Bawat araw ay parang isang bagong simula para sa atin. Ngumiti si Elisa ngunit may kaunting kalungkutan sa mga mata niya. Hindi ko nga rin alam kung paano natin narating to, Rage. Kung babalik-balikan ko, parang hindi ko rin kayang paniwalaan at ipaliwanag. Pero nandito na tayo ngayon. Ikaw Elisa, ikaw na nagpumilit at lumaban. Sagot ni Rage. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Hindi ko na kaya makita ka na nawawala sa sarili mo. At nandyan ako para palaging sumuporta. Tahimik si Elisa, ngunit ramdam ni Rage na may mga tanong na naglalaro sa kanyang isipan. Hinawakan ni Rage ang kanyang kamay at itinaas yon sa kanyang dibdib. Tila nagsusumpa ng isang mas matibay na pangako. Gusto kong manatili tayo ng ganitong simpleng sandali. Wala ng kamera, wala ng fans, walang ingay. Ikaw at ako lang. Ikaw lang ang kailangan ko, Rage. Tugon ni Elisa habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng mga kandila. I know we both have our struggles, pero kapag ikaw ang kasama ko, parang nawawala ang lahat ng takot. Sabay silang tumahimik. Ang mga alon na dumadampi sa buhangin ay naging isang matamis na background sa gabing iyon. Magaan ang pakiramdam ni Elisa at ang mga kamay ni Rage ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas at kapayapaan na hindi niya pa nararanasan. Habang nagkatinginan sila ay alam nilang pareho na ang gabi ay hindi lang tungkol sa pahinga. Isang sandali ito na pareho nilang tinatanaw, ang hinaharap at ang mas matibay na ugnayan nila. Rage! Mahina na tinig ni Elisa. Salamat. Salamat dahil nandyan ka. Hindi ko alam kung anong magiging ako kung hindi ikaw ang nakilala ko. Wala yun Elisa. Wala akong ibang hiling, kundi ang makasama ka palagi. Sabi ni Rage habang dahan-dahan niyang inilalapit ang mukha sa kanya. Alam kong maraming pagsubok ang darating, pero basta tayo magkasama, sigurado akong kaya natin. Puno ng emosyon ang mga mata ni Elisa habang nakatingin sa kanya. Kaya natin, Rage. Dahil alam ko, hindi lang ikaw ang nandyan para sa akin. Ako rin, para sa'yo. At nang magtama ang kanilang mga mata ay nagkaroon ng isang mahabang sandali ng pagkakaintindihan. Walang ibang maririnig kundi ang kanilang mga hininga at ang malamig na tunog ng dagat sa likuran. Inabot ni Rage ang kanyang kamay at dahan-dahan siyang humarap kay Elisa. Nagbigay ng isang masuyo at masarap na halik. Hindi ito isang halik ng pagmamadali, kundi isang halik ng katiyakan at paghihintay. I love you Elisa. Bulong ni Rage pagkatapos nilang maghiwalay. Sana'y palagi kang magtiwala sa atin, kahit na anong mangyari. I love you too. Sagot ni Elisa habang ang mga mata niya'y puno ng pag-asa at pagpapatawad. At sa lahat ng mga nangyari, I never doubt that we were meant to be. Nagpatuloy ang kanilang kwento, di bilang mga taong naghahanap pa ng pag-ibig, kundi bilang dalawang kaluluwang natutong magtiwala sa bawat isa at magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Isang linggo pagkatapos ng kanilang romantic night sa resort, nagdesisyon si Elisa na ipakita at ipakilala kay Rage ang kanyang pamilya. Alam niyang mahalaga ito, hindi lamang para kay Rage, kundi para na rin sa kanya. Dahil nais niyang maging buo ang kanilang relasyon at tanggapin ni Rage ang kanyang mga magulang. Dahil ang pamilya ni Elisa ay mahilig sa mga simpleng araw ng kasiyahan at bonding, pinili nilang magdaos ng isang hindi formal na pagtitipon sa bahay nila. Habang naglalakad sila papunta sa bahay ay abala si Rage sa pagtatanong. So, paano ba ako magpapakilala sa kanila? Parang feeling ko ang awkward ah.
Sabi ni Rage habang binabaybay nila ang daan papunta sa bahay ni Elisa. Teka lang, huwag ka mag-alala. Sagot ni Elisa habang tinatanggal ang ilang hibla ng buhok mula sa muka. Wala ka namang kailangang gawin. Chill lang tayo, okay? Chill ah. Baka mapagod ako sa kaka-chill. Sagot ni Rage, nagtawanan habang sinusundan ng bawat hakbang ni Elisa. Tahimik ang hapon sa probinsya. Abalas si Lola sa pagwawalis ng bakuran habang nakasombrero at may tuwalyang nakasabit sa batok. Sa loob naman ng bahay ay naroon si Kurt, nakahilata sa sofa, hawak ang cellphone at may chips na nakakalat sa harapan. Bumukas ang gate. Dumating si Elisa na may bitbit na lalaking hindi kilala. Matangkad, moreno, nakaitim na t-shirt at naka-shades kahit hapon na. Halatang may pinaplano. Lola! Sigaw ni Elisa habang tumatakbo papunta sa bakuran. May ipapakilala ako! Napahinto si Lola sa pagwawalis at napatingin sa lalaking kasama ni Elisa. Napangiwi siya. Ano yan, Elisa? Salesman na naman ba yan? Wala akong bibili na. Hindi ako nagpapadala ng ganyan-ganyang itsura. Tumawa si Elisa at kinabig ang braso ng lalaki. Lola naman, hindi to salesman. Boyfriend ko po. Boyfriend? Halos mabilaukan si Lola sa saliting yan. Yan, yung mukhang kakagraduate lang sa pagiging tambay. Pumasok si Kurt sa eksena. May chips pa sa labi. Ha? May jowa ka na? Akala ko forever kang single eh. Jackpot si kuya. Mahilig ka pala sa mga mukhang kontrabida. Hoy, respeto naman sa boyfriend ko. Nakangusong sagot ni Elisa at habang pinipigil ang tawa. Tinanggal ng lalaki ang shades niya at ngumiti. Magandang hapon po, Lola. Ako po si Rage. Nagtaas ng kilay si Lola. Rage? Ganyan ang pangalan mo. Parang palang pangalan ng galit. Wala bang masaya gaya ng happy o jolly? Umubo si Rage at pilit na ngumiti. Palayaw lang po yun. Mabait po ako, promise. Mabait daw. Bulog ni Lola habang binubusisi mula ulo hanggang paa si Rage. May trabaho ka ba? Opo. Nagtatrabaho po ako sa... may land title ka ba? Wala pa po pero may motor ka. May bisikleta po. Napailing si Lola dahil sinasakyan ni Rage ang biro niya. Abay di ko alam kung boyfriend ka nga o nagdi-deliver ng tubig sa kanto. Napahagik-hik si Kurt sa gilid. Kuya Rage, welcome sa Impian sa pamilya namin. Pinandilatan siya ni Elisa. Kurt! Di totoo naman Si Lola ang final boss sa pamilya natin. Kapag nakapasa siya dyan, pwede ka na magpakasal. Tumawa si Lola. Huwag mo munang pangarapin ng kasal, iha. Dapat ipasa niya muna yung interview ko. Aba, Rage, anong paborito mo ulam? Adobo po. Hala, mali. Dapat sinigang. Mahilig din po ako sa sinigang kapag may sabaw. Di wow, sinigang na walang sabaw. Sabat ni Kurt. Solid yan, kuya. Napahawak sa sentido si Elisa. Nako, dito pa talaga ako nagdala ng boyfriend. Masaya kami, alak. Ani Lola habang pilit na tinatago ang ngiti. Pero babantayan kita, ha? Maraming ganyan na mukhang mabait pero sa huli sa barangay ang punta. Mahal ko po si Elisa. Seryosong sagot ni Rage. Biglang natahimik ang lahat. Napatingin si Lola at si Kurt sa kanya. Seryoso to Bulong ni Kurt habang nagkukunwaring nanginginig. Kinakabahan ako dun. Sabay tango ni Lola. Kung totoo yan, tulungan mo akong magwalis dito ngayon din. Opo. Mabilis na kinuha ni Rage ang ekstrang walis at agad nagwalis sa tabi. Napapalakpak si Lola. Ayan. Pasado ka na sa level 1. Level 1 pa lang? Reklamo ni Elisa. Syempre, may finals pa. Sa fiesta, kapag naubusan ng yelo tapos siya ang pinatakbo, doon natin malalaman kung tunay ngang mahal ka niya. Napatawa si Elisa habang si Rage ay seryosong nagsusumikap na magwalis. At si Kurt, kumuha ng cellphone at nag-selfie. First day ng kuya yung lokoin sa bahay. Good luck sa journey, Kuya Rage. God bless. Makalipas ang ilang minuto ng seryosong pagwawalis, pawisan na si Rage habang si Lola ay nakaupo sa upuang kawayan at nagkakape. Si Kurt ay panayang kuha ng candid photos ni Rage at nilalagyan ng memes gamit ang kanyang phone. Okay, pasado ka na sa walis level.
Ani Lola sabay higop ng kape. Ngayon, maupo ka dyan. May mga tanong pa ako. Sumunod si Rage at naupo sa harapan ng Lola na para bang isa siyang aplikante sa trabaho. Si Elisa naman ay nakatayo sa tabi niya at nakaakbay at ngiti-ngiti. Anong zodiac sign mo? Tanong bigla ni Lola. Gemini po. Gemini. Bulong ni Lola habang umiiling. Nako, kilala ko yung mga Gemini. Dalawang ugali. Nood ako ng astrology vlog gabi-gabi. Lola naman! Sabat ni Elisa at natatawa. Di naman base sa zodiac yan eh. Tss, kaya nga nadadapa ang kabataan ngayon at masyadong kampante. Sumingit si Kurt. Kuya Rage, may tanong din ako. Kung si Ate Elisa naging palaka, hahalikan mo pa rin ba siya? Natawa si Rage pero sumagot ng seryoso. Oo naman. Yuck! Sabay sabog ni Kurt ng tawa. So mahilig ka pala sa palaka, ah? Noted! Tapos, kung maging uod si Elisa. Dagdag ni Lola biglang nakisakay sa tanong. Nagkibit balikat si Rage. Kahit maging uod, aalagaan ko pa rin. Bibili ako ng dahon araw-araw. Si Elisa habang si Lola at Kurt ay nagtinginan. Loko to ah. Bulong ni Kurt. Pwede nang isabak sa teleserye. Ganda ng script. Kung mawala ang kilay ni Elisa? Tanong ni Lola sabay turo sa apo. Tingnan mo yung kilay niya oh, yan ang puhunan. Mas maganda pa rin po siya. May kilay man o wala. Tanginang love yan oh. Bulong ni Kurt habang humihigop ng soft drinks. Tahimik si Lola, tinatapik-tapik ang mesa. Maya-maya'y tumayo siya at biglang bumunot ng lumang album sa istante. Tingnan mo to. Sabay bukas ng photo album. Si Elisa ng baby pa. Mukha pa siyang siopaw na nalaglag sa lupa. Lola! Hiyaw na Elisa pero aliw na aliw si Rage habang pinagmamasda ng mga litrato. Ang cute po niya. Kahit may tae ng aso sa tabi ng walker. Told ya. Bulong ni Kurt. Kapag natatawang sa baby pics mo, soulmate mo yan. Okay na okay sa'yo ah. Sabay bigla ni Lola sabay ngiti. Pero may huli pa. Napakunot si Rage. Ano pa po yun? Biglang tumayo si Lola at binuksan ang lumang stereo. Nagpatugtog ng classic dancer mix. Kung gusto mo talagang maging parte ng pamilya, kailangan mong sumayaw. Napanganga si Rage. Ha? Sayaw o layas? Seryosong tanong ni Kurt. Walang nagawa si Rage kundi tumayo at sa harap ni Lola at Kurt ay nagrobot dance habang halos mabilyaukan naman sa kakatawa si Elisa. Okay. Tawa ni Lola. Certified panalo ka na. Pero tandaan mo ha, kahit konting luha lang ang makita ako sa apo ko. Abay, ewan ko na lang kung anong pagsayaw ang ipapagawa ko sa iyo sa sementeryo. Tumango si Rage, pawisan at medyo nanginginig. Opo Lola, pangako po. Tara na, kain na tayo. Sabi ni Lola sabay abot ng tinapay kay Rage. Pumasa ka, pero hindi pa tapos ang training mo ha. May next level pa yan. Next level? Halos sabay na reaksyon ni Elisa at Rage. Yung fiesta level, doon nasusubok ang tunay na tatag. Good luck iha. At sa di inaasahang pagkakataon, nag-group hug sila sa gitna ng bakuran. Si Kurt ay busy pa rin sa pagre-record ng lahat para daw sa future wedding video teaser. Isang linggo matapos ang kasiyahan sa bahay ng mga magulang ni Elisa, biglang sumabog sa social media ang isang kontrobersya. Isang video na kuha mula sa isang event ang nag-viral. Kitang-kita si Vanessa na tila inaaway ang isang tao. Umalingaw-ngaw ang mga komento. Tinawag siyang plastic, two-faced, at queen of gossip. Hindi makapaniwala si Elisa. Habang binabasa niya ang mga komento ay ramdam niya ang bilis ng paghusga ng mga tao. Ngunit alam niyang hindi ito si Vanessa na kilala niya. Hindi ito ang Vanessa na naging kaibigan niya. Sa isang cafe, tahimik ang paligid habang tinitingnan ni Elisa ang pangalan ni Vanessa sa kanyang screen. Ilang segundo pa ay bago niya ito pinindot at tinawagan. Vanessa, are you okay? Tanong niya na puno ng pag-aalala. I saw everything online. I just want to check on you. Tahimik ang kabilang linya hanggang sa marinig niya ang mahinang boses ni Vanessa, basag at puno ng hinanakit. Elisa, hindi ko alam kung paano aayusin to. Ang sakit. Parang lahat ng tao gusto akong pabagsakin. Pero alam kong may kasalanan din ako.
Napakunot noo si Elisa. Anong ibig mong sabihin? Yung video. Malungkot ang tinig ni Vanessa. Hindi ko intensyong mapahiya siya. Pero, totoo, napikon ako at may nasabi akong hindi maganda. Hindi ko kalaing makukunan yon. Hindi ko inaasahang magba-viral. At ngayon nagbunga na ang init ng ulo ko. Tahimik si Elisa sandali. At least inako mo. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat. Lalo na sa'yo, Elisa. Alam kong minsan may panahong naging pabigat ako, naging mapanghusga rin, at naging iba. Hindi ko alam kung karapat dapat pa akong ituring mong kaibigan. Huminga ng malalim si Elisa. Vanessa, lahat tayo may moments. Ang mahalaga, alam mong nagkamali ka. At ngayon ay gusto mong itama. Yun ang mahalaga sa akin. At bilang kaibigan mo, gusto kong tumulong sa pagbangon mo. Naging magkaibigan na si Elisa at Vanessa dahil nagkaayos na ang dalawa dahil humingi na ng tawad si Vanessa at tinanggap naman ni Elisa dahil ayaw niyang magkaroon pa ng kagalit. Ilang araw pagkatapos ay nagdesisyon si Elisa na magsalita. Gumawa siya ng post na magpapakita sa mga tao kung sino si Vanessa sa likod ng kontrobersya. Pahayag ni Elisa. Hindi tayo perpekto. Lahat tayo may moments of weakness. Pero kilala ko si Vanessa. Hindi siya ang isang taong sinisigaw ng social media. Sa dami ng pagkakataong tinulungan niya ako. Ngayon, ako naman ang titindig para sa kanya. Hindi niya ikinakaila ang pagkakamali niya at buong loob niyang humihingi ng tawad. Kaya sana, bigyan natin siya ng pagkakataong makabawi. Nakita sila muli sa isang cafe. Si Vanessa ay may bakas pa rin ng pagod sa muka pero ang matay may panibagong tapang. Salamat, Elisa. Bulong ni Vanessa habang nakatingin sa kanya. Wala akong mukhang maiharap sa mundo pero dahil sa'yo, nagkaroon ako ng lakas. At kahit ilang beses ko pang ulitin, sorry sa pagkukulang ko, sa mga nasabi ko, at sa lahat ng pagkakamali ko noon. Ngumiti si Elisa at inabot ang kamay ng kaibigan. Hindi mo kailangang ulit-ulitin. Nandito ako, at ang mahalaga, natuto ka. Kaya ngayon, sabay nating harapin to. Nagyakap silang dalawa, mahigpit at puno ng emosyon na totoo. Simula ngayon, gusto kong baguhin ang tingin ng tao sa akin. Pero higit doon, gusto kong baguhin ang sarili ko. Seryosong sambit ni Vanessa. Gagawin mo yan. Sagot ni Elisa. At ako ang cheerleader mo. Promise. Ngumiti si Vanessa. Sa kabila ng gulo at intriga ay natagpuan niyang lakas sa taong hindi siya iniwan. At doon nagsimula ang kanyang bagong yugto. Hindi bilang taong perpekto, kundi bilang taong marunong humingi ng tawad, lumaban at tumayo muli. Ilang taon makalipas, nasa tuktok na ng tagumpay si Elisa. Isang kilalang pangalan sa mundo ng fashion. Ang kanyang mga koleksyon ay tampok sa iba't ibang fashion show, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Kakaibang kombinasyon ng klasiko at moderno. Hindi na siya babaeng laging nagdududa sa sarili. Ngayon ay siya na ang inspirasyon. Habang naglalakad sila ni Rage sa isang park sa Tagaytay, ay may lumapit na pamilyang may dalang kamera. Miss Elisa, pwede po bang magpa-picture? Masiglang bati ng isang nanay habang hawak ang kamay ng anak. Napangiti si Elisa. Siyempre naman po, tara dito tayo. Matapos ang ilang larawan at magaan na kwentuhan, nagpatuloy sila ni Rage sa paglalakad. Tahimik, presko ang hangin at masaya. Alam mo Rage, sabay tingin ni Elisa sa kalangitan. Sana ganito lagi ang pakiramdam ko. Ang makita mong may na-inspire ka kahit sa simpleng tao ka lang. Umiling si Rage na may ngiti. Hindi ka na simple, Elisa. Isa kang revolusyon. Hoy, grabe naman sa revolusyon na yan. Sabay tawa niya. Hindi, totoo. Seryoso ang mukha ni Rage. Nakita ko kung paano ka bumangon. Hindi dahil gusto mong ipabuka sa iba kung gaano ka nakalayo, kundi dahil minahal mo yung sarili mo kahit wasa ka dati. Tahimik si Elisa at hawak niya ang kamay ni Rage. Alam mo ba dati, akala ko ang tagumpay ay pag nakita mong naman nananakit sa'yo na nagtagumpay ako. Pero hindi pala, mali ako. Mahina niyang sabi. Ang tagumpay Rage, ito, yung tahimik na kasiyahan nang wala kang kinatatakutan. Yung kaya mong umiti dahil alam mong pinatawad mo ng sarili mo. Tumango si Rage. At pinatawad mo rin ang mga nanakit sa'yo. Oo, sagot ni Elisa.
Dati ang bigat-bigat ng galit. Pero nung natutunan kong bitawan yun, mas gumaan ang lahat. Naglakad sila papunta sa isang bench at naupo. Sa harap nila ay isang batang naglalaro ng saranggola. Alam mo, Elisa, Sabay lingon ni Rage. akala ng iba ang pagiging matatag ay yung palaging matapang. Pero nakita ko sa'yo, ang totoong lakas. Yung kaya mong maging mabuti kahit pwede kang maging mapanakit. Ang simple lang ng pamumuhay ang tunay na yaman. Sagot ni Elisa. Hindi mo kailangan magsuot ng mamahaling brand para patunayan ang halaga mo. Minsan sapat na ang simpleng damit, malinis na konsensya at taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Gabi na ng kanilang kasal. Nasa entablado si Elisa hawak ang mikropono. Sa harap niya ay mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Pamilya, kaibigan, mentors at si Ridge. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Kung may isang bagay ako natutunan sa lahat ng sakit, hirap at pagsubok, ito yon. Ang tunay na tagumpay ay hindi bunga ng paghihigante, kundi pagpapatawad. Tahimik ang lahat. Pinili kong hindi gumanti sa mga taong nanakit sa akin. Pinili kong patawarin sila. At higit sa lahat, pinili kong patawarin ang sarili ko. Hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Para makalakad ako muli, buo, malaya at masaya. Nagpalakpakan ng mga bisita at ilan ay napaluha. Lumapit si Ridge, niyakap siya at bumulong. I love you, Elisa. You're my greatest inspiration. I love you too, Rage. Salamat sa paniniwala mo sa akin. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad sila sa dalampasigan kinabukasan, ay magkahawak ang kamay na nagtanong si Rage. Elisa, sa lahat ng narating mo, may kulang pa ba? Wala na. Sagot niya habang nakatingin sa alon. Tinutulungan ko lang ang sarili ko para magpatuloy. Hindi ko kailangan ng paghihigante para masabing matagumpay ako. Basta't kasama kita, sapat na ako. I love you, Rage. I love you too, may Mrs. Elisa Cuevas. Sabay halik ni Rage sa labi ni Elisa. Sa bawat hakbang ang kanilang tinatahak, sa bawat taong minahal at pinatawad, si Elisa ay hindi na lang isang basta-basta na isang designer. Siya ay isang babaeng pinatunayan na ang pinakamakapangyarihang pahayag sa mundo ay hindi sumisigaw, kundi dumadaloy sa simpleng mga gawa ng pagmamahal, pagpapatawad at paninindigan sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kwento natin sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig dito lamang po sa Siren Radio. Muli, ako po si Miss Demi. Hanggang sa muli nating kwento. Maraming salamat!